resolve, mga kaibigan, the Seventh-day Adventist the remnant true church. First, mga kaibigan, ilahad ko po yung biblical foundation of the founding of the church. Since from the beginning, in the Old Testament, this is undisputable proof that we are 70 keeper. Dahil ang iglesia po, nag-start po in the Old Testament. And that 70 keeper, mga kaibigan, dunay the rise and fall of the 70 keeper in the Old Testament, the founding of the church, mga kaigsunan, nahagba niya panahon ni Jesus Christ. When Jesus Christ said, I will build my church, kanang build, mga kaigsunan, referred ka na siya sa oikonomio in Greek. Ibig sabihin, ibinangon muli. Kantong ibinangon muli, makaigsunan ng iglesia na itinatayo po ng ating Panginoon, mga kaibigan, ay they are all 70 keeper, mga kaibigan, mga kapatid. So by principles and practice, and faith and practice, mga kaigsunan, they are all 70 keeper. According sa internal reference of the Bible, mga kaigsunan, that apostles and his disciples in Acts, in book of Matthew chapter 13 verse 5, mga kaigsunan, iyang gibangon ang iyang iglesia that composed of his apostles and his disciples. O yung tanawon, mga higala, mga kaigsunan, kanang apostles and his disciples, they are all Jewish Christians. Ganina, samtang nagtanaw ko sa gitawag og debate, dahil kong mga butang kung sa kuan pa ba, napamalandungan nga duha ra gyud ang kapaingnan sa tao nga nakigdebate. Mudaog ka kay nagtug-an kag tinuod or paminawong daog ka pero nangilad ka ay. So actually ganina, sarkitan na ko wala mo ginahitabo nga tawag ini nakapuntos ang atong mga higalang mga piki nga gitawag og sabadista. Hinunua nga kung na-notice daghan kaayo mga puntos, di lang kay 5, di lang kay 6, di lang kay 7, kung dili daghan ang mga puntos nga diin instead of maghimo og insaktong argumento. Ang ilang gihimo naghimo og pagpanglingla og pagpangilad sa argumento. Pero unahon sa tani kining ato ang tagaan og reaksyon kining kang Mr. Luares versus Stalwart. Si Stalwart panindihi ang kuan ang tawag ining negative side nga pamatud-an nga kining maong gitawag og Seventh-day Adventist mao ni ang tinuod nga remnant church. So sa iyang pagbarog kining ato ang gitan-aw nga gitawag video natay 5 ka puntos nga ato ang gitawag og tan-aw. Number 1, kining term nga remnant actually wala niya gidefine gitagaan niya og tawag ining definition ang esensya sa pagka-remnant. And according sa gitawag dictionary, remnant is a small part of tawag ining amount, a small part or amount of something left over after the main part is gone or destroyed. So buti pasabot kanang giingon nga remnant nahibilin na sa tawag ining pinakadako ba kumbaga. Buti pasabot dili lang kay spiritual kung dili physical ang tawag ining pagkabilin or pagka exist ni ining maong gitawag og punduka. So diha pa lang nga puntos makita nato nga na makakangato ang higala, diha pa lang sa iyahang constructive speech nagsugod ng pagpamakak. Nga naman kay kabalo-biat na ang Seventh-day Adventist mingbuto lang nahimugso lang after sa 1863. Pero sa ilang yung origin gikan gyud sila sa Adventism nga tawag ining gi-create ni William Miller. So dito sila gikan. So before 1863, before 1844 wala pa existence kining maong gitawag og Seventh-day Adventist. So buti pasabot dili nila ma-claim ang term nga remnant. Nga naman kay dili mas leftover. Dili man sila gikan sa dako niya pagka manigamay sila tungod kini majority ang gitawag og ni apostasya. So diha pa lang daan pagpamakak na.
Number 2, gi-quote niya ang biblical foundation concerning sa gitawag og pagkasugod sa simbahan. Actually, sa Old Testament never ni gamit ang Hebrew writers, for example, mga propeta, katong tawag ining Pentateuch ug uban pa nga mga writings sa Old Testament. Never sila ni gamit og word nga church, kundi ang ilang gigamit nga term kahal. So kahal, it is an assembly of people called out by God. And this kahal, prefiguration lamang siya sa tinuod na community na gitawag ni Kristo og church. So dili pwede nga makaingon ta nga continuation kung baga. Nga naman kay kung may continuation man god, dapat kadtong gitukod ni Ginoong Kristo nagpadayon ang Jewish religion. Pero wa man nagpadayon ang Jewish religion. Si Kristo nagtukod man og bag-ong institusyon. So ang interpretation concerning oikodomio or oikodomiso nga gitawag og confirmation or gitawag og pagbangon, pag-usab, dili ka na ma-apply nga klase nga interpretation nga naman kay bag-o man ang gitukod lahi sa niagi. Lahi sa niagi. So ingon pa niya ang daan daw kuno iglesia sa Old Testament, Sabbath keepers kuno ay normal na gyud na sa ilaha kay mga Hudyo man sila. Di ba? And ang ilahang gitawag og pundok, Judaism. Ang ilang religion, Judaism. And according sa gitawag og tradition sa mga Hudyo, kanang gitawag og Judaism, founded na, established by Abraham. So, diha pa lang daan, makita na natong dili mao ang ilang interpretation concerning sa connection sa kahal ug sa eklesia. Again, ang kahal sa Old Testament, prefiguration lang siya, dili pagid siya mao. Sa tuwa pa ba, anino lamang. Dili pagid siya mao. Nga naman kay naa may perfect nga mag-establish og kingdom, di ba? Daniel chapter 2 verse 44. Di ba? Sa panahon ni ining mga hariya, ang Dios magtukod og gingharian nga dili gyud malumpag. Ang Dios mismo mo koy magtukod. So kung mao pa, dapat gipadayon tong gitukod ni Solomon, gitukod ni tawag ini ni David, gitukod ni Saul, dapat mo to gipadayon pero wala eh. Nga naman, kay katong maong gitawag punduka, kadtong nga kahal, buti pasabot, imperfect, tungod kay ang nagtukod tao. Dili Diyos. Nya, ang Biblia kay Diyos man ang magtukod. And ang fulfillment mo ng St. Matthew chapter 16, verse 18. So, kanang oikodomio or oikodomis nga gisgutan sa gitawag og St. Matthew chapter 16, verse 18, dili ma-apply din na ang gitawag og kining confirmation or pagpadayon. Dili ma-apply. Nga hindi man ma-apply. Number 1, nga hindi ma-apply sa hinungdan nga nag-create siya kaugalingon niyang community. Mo bitaw called out ones. Wala man niya tawag ini gi-continue dito sa mga Hudyo ngayang naabdan. Bag-o. Then after on that, after pagkamatay ni Kristo, pagsaka dito sa langit, and writing sa mga fathers, ingon pa nila, dapat dili ta mahitabo nga mamahimot ng Judaizers. Buti pasabot pariha ang pagtuo dito sa gitawag og mga Hudyo nga nagsulod-sunod sa adlaw papahulay, naay gitawag dietary law og uban pa. Except sa pag-ila sa usa lamang kagitawag og Dios. So, managlahi siya. And at the same time, kanang maong duruha, kanang kahal sa Old Testament o kanang Ecclesia sa New Testament, walay connection din na ang Seventh-day Adventist. Walay connection din na ang Seventh-day Adventist. So, dili mahitabo nga mamahimong gitawag og remnant. So, kanang claim nga moingon nga pareho may tuman sa adlaw nga igpapahulay, dili tanang kiling-kiling ice cream. Muni ato ang bantayan, dili tanang kiling-kiling ice cream. Kaya same sa inyo, dili tanang nga nagtuman sa adlaw igpapahulay, Seventh-day Adventist, kadaghan ninyong pundok. Nga, una pa magay sa inyo ang Seventh-day Baptist, kung i-compare sa Seventh-day Adventist. So dili gyud gitawag og mao. So dili ma-claim nga remnant. So diha pa lang daan pagpamakak na. So mao tong gitawag og ikatulo. Isa nga ang last is kaupat katong by principle daw. Kuan daw tawag ini connected daw sila didto kay nagtagtuman man daw sa adlaw ipapalay. Again, dili ta nang kiling-kiling ice cream. It is a fallacy of non sequitur. It does not follow. Kay ang foundation sa Judaism, ang foundation sa Christianity, dili the same. Dili pareho sa foundation sa gitawag og kining Seventh-day Adventist. Sa Old Testament gitawag si Abraham.
And according sa tradisyon sa mga Hudyo, si Abraham ang founder sa Judaism. Pagkahuman sa New Testament, si Kristo mismo nagtukod, gitawag niya iyang mga apostol. And dili same religion, mabito giluto sa mga Hudyo. Di ba? Giluto sa mga Hudyo, 35 AD hangtod sa 37 AD, giluto sa mga Hudyo. O witness pa din na sa St. Paul, kasi St. Paul ang pinakaunang manglulutos. So karon, ang tawag yung nahitabo, sa Christianity lahi. Anya, ang faith sa Christianity na dawat pinaagi sa teaching and preaching. Di ba? Romans chapter 10 verse 14 to 15. Na dawat ang pagtuo pinaagi sa pagwali. And dili pwede nga magwali ka nga dili ka pinadala. Pero kumusta man ang Seventh Day Adventist? Nadawat ba ang pagtuo sa Seventh Day Adventist? Pinaagi sa pagwali? Na nagtudlo nila? No! And according sa gitawag og fundamental doctrine sa Seventh Day Adventist, nadawat nila ang faith by way of study. Dili pwede. So di gyud mahitabo nga mamahimong remnant ang Seventh Day Adventist. So kini nga part pagpamakak ni nga dako, and ato ang reaksyonan ang kantong tawag ini nga portion sa cross-examination nga gihimo ni Bruce Talwart against Mr. Luares katong piki nga sabadista sa ato ang live streaming. Pero kini ang ato ang tawag ini nga buhaton, ato ang tagud-taguron ning iyang argumento, yung constructive speech, and at the same time ang iyahang gitawag og rebuttal. So ingon ana mga sir ug mga ma'am, so diri pa lang daan first part sa tawag ini nga argumento sa piki nga sabadista, dako na kayong pagpamakak. Nanong pagpamakak man, kay puro lang claim, wala gihatag nga proof. O niya, ang ilang proof kuno, instead of evidence, instead of tawag ining factual evidence ang ihatag, puro lang opinion, puro lang damgo. So mabito nagunahon na sila karon, nagdamgo sila karon nga midaog sila, pero ang tinuod lang parot. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.